13 taon mula nang patayin si Policarpio Ilagan, maaabot na rin ng kamay na batas ang sospek na pumaslang sa kanya. Sa bayan ng Sulano, lalawigan ng Nueva Vizcaya, may nagtatagong security guard na di umano'y doble cara. Si Kyo ang pakilala, pero sa batas ay wanted pala. Boom! Yun na! Ayon sa nakalap na impormasyon ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI, isang nagangalang Harry Lacar na may kasong homicide ang nagtatago sa Nueva Vizcaya. Dahil sa impormasyon, mabilis po namin chinek sa Records Division namin sa Maynila at napatunayan nga namin wanted siya sa batas sa kasong homicide. Since 1999 pa ang kaso. Naku po, tila matinik ito sa 13 taong taguan. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Ang mga otoridad 3 buwan daw siyang sinubaybayan. Magaling siya dahil nakaya niyang magtago sa batas ng 13 taon. Papalit siya ng pangalan. Abat catch me if you can nga ang eksena. Kaya naman kinumpleto rin nila ang bawat detalye maging ang pinagtatrabahuan. Naroon po siya sa bahay ng may-ari ng hotel. Teka, secure na wanted na batas pero nakapagtatrabaho bilang gwardya? Paano nangyari yun? Kahit mahigit 1 dekada na ang nakakaraan, malinaw pa raw sa ala-ala ni Bert ang mapait na sinapit ng pinsang si Policarpio Ilagan. May dumating na 2 security guard at sinabi po sa akin na yung pinsang ko ay nasa ospital na baril daw po. At nung makita ko ay patay na ang aking pinsan. Binaril siya noong kasamahan niyang security guard. Dagdag pasakit pa raw ang pagtatago ng sospek sa loob ng mahabang panahon. Malapit na pong mag-game over ang taguan. Nitong Mayo, pumito na ang NBI kasamang investigador para madakip si Harry Lacar, ang itinuturong pumatay kay Policarpio. Pinipili niyang duty niya ay gabi para hindi siya ma-identify. Ang duty niya is 6 o'clock in the evening hanggang 6 o'clock in the morning. Doble ingat ang grupo dahil maaaring armado itong si Harry. Kitang-kita mo agad pagdating mo sa highway. Karamihan, kamag-anak niya yung nandun. Pag nag-survey ka doon, madali kang masunog kasi kontrolado niya yung area. Alas 4 na nga po na mag-timing na kami sa target area. Agad na Djibouti ang mga kasama naming operatiba. Ikaw naman ang bantay sarado ngayon, kuya. Ang lahat ng posibleng daanan ng target kanilang pwinestuhan. Ready rin sila sa habulan. Matyaga kaming naghintay sa pagdating ng aming target. Ilang sandali pa dumating na ang isang kilalang muka. Ni Harry, di ba? Harry, Herald, ano ba talaga? Todo tangi itong si Harry sa tunay niyang pangalan. Talaga namang nakipagmatigasan. Herald ka? Herald ka, sigurado ka? Hanggang sa ipinagbigay alam sa kanyang tunay na pakay ng grupo. Nakapatay ng kapwa security guard. Inimbitahan siya sa tanggapan ng NBI para formal na maimbestigahan. Nakakuha ng ilang ID mula kay Harry pero ibang pangalan na nga ang nakalagay dito. Herald Lacar na at hindi Harry Lacar. Sino ka ba talaga, kuya? Ginagamit niyang pangalan kasi dyan is Larry. Pero tunay niyang pangalan is Harry. Mula sa ID na gamit ng mga sekyo, lumalabas na sa Integrated Framer Security and Investigation Services ang ahensya na kanyang kinaaaniban. Pero dahil bistado na siya, hindi na niya nakuhang magpalusot pa. Pero kayo po, sir, si Harry Lacar. Hindi na nahirapan pa ang mga operatiba. Itong si Harry agad ding kumanta. Kaming dalawa lang kasi, naka-duty kami doon. Nagkainitan lang kami. May baril kami, naka-duty kami. Unahan ng bunot yun. Sa wakas,
Off-duty na itong si Harry Lacar. At dahil sa kasong homicide, mukhang sa presinto na siya magta-time in. At siya naman ang gwagwardyahan. Na-turnover na namin siya temporary release doon sa BGMP sa Lozano. And then, i-return namin yung warrant sa court, sa issuing court, para ma-inform sila na he was already arrested para tumakbo ang kaso. Bukod sa kasong homicide, wala raw kaukulang lisensya ang dalawa niyang armas. Kaya naman panibagong kaso pa ang haharapin niya. So happens na may dala pa siyang baril na nakalagay sa likod niya. Tapos wala naman siyang maipakitang papeles. Kakasuhan natin siya ng illegal possession of firearms, which is punishable by imprisonment of 6 months and 1 day to 6 years. Hindi biro ang pagiging security guard. Dapat ay dumaraan ang mga nangangarap ng trabahong ito sa masusing proseso para magkalisensya. May puspusang seminar, training o pagsasanay, at mga exam tulad ng psychological evaluation. Maaring tumagal ng 15 araw ang buong proseso. At dahil butas ng karayom dapat ang pinagdaraanan ng mga gustong mag-secure para masiguro hindi makompromiso ang seguridad ng sibilyan sa kanilang serbisyo, hinanap namin ang Integrated Framer Security and Investigation Services, ang security agency na kinabibilangan naman ni Harry, pero hindi namin ito matakbuhan. Pinuntahan din namin ang main branch nito sa lungsod ng Makati, pero lalo kaming tumambling sa aming natuklasan. Pero hindi 17 Dati siguro nandito sila. Kaya naman sumugod kami sa tanggapan ng Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o SOSIA para mag-imbestiga sa lisensya ni Harry bilang security guard at sa security agency na tumanggap sa kanya. Ang pangalang Harry Lacar o Herald Lacar ay wala sa kanilang listahan ng mga lisensyadong security guard. Yung Integrated Farmers and Security Services Incorporated, ayon sa aming record, ay nag-expired na yung kanyang license to operate noong pong 2006 pa. At wala kaming record na siya ay nag-renew. Binusisi namin kung gaano kadelikado ang ganitong kaso sa hanay ng mga security guard. May mga security agency na nag-violate din ng aming rules and regulations. Kaya yun ang aming pagka na laman namin na nag-post siya ng security guard na walang lisensya, ay may kasalanan at mayroong karapatang kaparusahan. Gagawa po kami ng action dyan at idadirect namin yung aming Enforcement Management Division na magsagawa ng investigasyon at kung mapatunayan namin ay nagbabiolate siya ng batas. Violation ng Republic Act 5487, yun po yung Private Security Agency Law na dapat bago ka mag-operate ng private security agency ay dapat ay meron ka munang permit or license. Samantala, para sa pamilya ni Policarpio, sa wakas ay natuldukan na ang 13 taon nilang kalbaryo sa pagkakahuli sa sospek. Ngayong nahuli ka na, sana dapat pagdusahan mo ang lahat ng ginawa mong kasalanan. Nagpapasalamat po ako sa mga tauhan ng NBI Bayumbong sa pagkakahuli sa suspect ng pagpatay ng aking pinsan. Muli raw nilang naaaninag ang liwanag ng katarungan at kahit paano'y naibsan ang pagdadalang mati dahil sa mga taong masigasig pa rin magpatupad ng batas. Hanggat may namalya, hanggat may napi, patuloy tayong umaksyon. Kaya makipagtulungan kayo sa investigador, ang mga abusado at ang mga manloloko. Huwag natin tatantanan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso Mike Enriquez at ito ang investigador.